At mga kapuso, pati po sa Laguna, pahirapan ang pagdaan sa mga kalsada matapos itong bahain dahil sa pag-apaw ng ilog. At saksi, si Mark Salazar. Simula pa kagabi, isolated ang malaking bahagi ng Mabitak sa Laguna. Hanggang baywang pa rin ang tubig sa ilang parte ng Manila East Road na pangunahing thoroughfare. Malalaking truck at bus lamang ang nakakatawid. Ang mas maliliit na sasakyang nagtangka pwedeng tumirik at kaya nagpapatulak na lang sa mga residente. Walang tsansang makatawid ang mga motor kung hindi nagpapabuhat sa mga residente. Ang baha ay epekto ng pag-apaw ng Mabitak Santa Maria River dahil sa walang patid na ulan kagabi. Sa Pila at Santa Cruz, Laguna naman, umapaw na irigasyon ang sanhi ng pagbaha. Ang mga taga-barangay Patimbao, ginising ng pagtaas ng tubig kanina. Mula po alas 2:30. Nang madaling... Apo, may tubig na po kami. Ay di wala kayong mga tulog. Wala po. Ay doon po sa isang anak ko, pumunta ako, nakatulog ako alas 9. Paggising ko po, basa yung kutsyon ko. Pati kabuhayan nila ay nasalanta gaya ng mga itikan at babuyan. Mabuti na lang daw at huminto rin ng ulan at hindi katulad ng epekto ng bagyong Karina at Habagat noong isang buwan. Huminto po. Pero kung hindi po siya tumigil, hanggang dito po yun. Abot po. Ba't tumila dito? Maaga na po eh. Pero kung hindi huminto yan, nangyari. Diretso po yan. Hanggang taas na po ng bahay namin. Dahil nagbabadya pa rin ang orange rainfall sa Laguna, nakabantay ang Laguna PDRRMO sa 4 na malalaking ilog sa kanilang lalawigan na pwedeng umapaw at magpabaha. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Isinalalim sa state of calamity ang Naga City sa Camarines Sur dahil sa epekto ng bagyong Enteng. Sumabay pa raw ang high tide sa malakas na ulan. Ang epekto ng bagyong Enteng sa Bicol at sa ilang bahagi ng Calabarzon sa pagsaksi ni June Veneracion. Karga sa balikat ng ilang rescuer ang mga residenteng inilikas nila kaninang umaga sa bayan ng Lopez, Quezon. Nang matigil ang ulan, mataas pa rin ang baha sa sitio Siniguelas sa Barangay Gomez. Kaya ayaw pa rin magpakasiguro ng mga opisyal ng barangay. Hindi na kayo magpapa-rescue talaga. Talagang ano na. Okay na ito, baka hindi naman ito abutin. Biglang lumakas pa yung ulan. Baka hindi naman ako doon. Pero ang pinoproblema ng mga responder mula sa barangay ay kapag biglaan na naman tumaas yung baha, biglaan na naman bumuhos yung ulan, ay sila na naman yung mahihirapan. Mahihirapan silang pumasok at mahihirapan silang mag-rescue. Ang problema po niyan, bagay po saka malalim na doon naman po kami nahihirapan na. At gawa ng rescue na. Catch basin kung may tuturing ang Barangay Gomez kaya madalas itong bahain kapag malakas ang ulan. Nalubog din sa baha ang ilang lugar sa bayan ng Pitogo at Tagkawayan. Sa bahagi ng Tagkawayan sa Quirino Highway, nabuwal ang mga puno. Isang motoristang may dalang itak ang nagputol ng malalaking sanga para makadaan ang mga sasakyan. Sa bayan ng Alabat, humampas sa tabing dagat ang malalakas na alon at nasira ang ilang bangka. Sa Naga City, Camarines Sur, 16 sa 27 barangay ang nalubog sa baha. Hanggang bewang ang inabot ang tubig sa lugar ni Nedsel. Nagulat nga po kami kasi po ilang baha naman po dito, hindi naman katulad dati. Apektado ang tirahan at hanap buhay nila Aling Erlinda. Masyadong mabilis kaya akala namin hanggang umaga pa yung ulan. Wala na kaming tatayo. Titinda po ako dyan ng almusal sa umaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon lang ulit sila nakaranas ng ganitong kalalang pagbaha sa nakalipas na 3 dekada. Sinabayan pa raw ng high tide ang malakas na ulan. Napakalaki talaga yung volume ng tubig na ibinaba. Around 250 millimeters po na ordinarily, according to our local weather forecaster, ay nangyayari ito o pwedeng mangyari sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Kinumpirma rin ng LDRRMO na 2 ang nasawi dahil sa bagyo. Isang nakuryenteng lalaki at 9 gulang na sanggol na babae. Nakuryente habang nag-aantay sila ng evacuation. Ang nangyari kasi madilim na meron pa rin kuryente at binabaha no, taas na yung tubig. So yung isa naman, bata po ito na ganoon din, binabaha na yung sa kanila
Para ang kwento ng barangay officials, nahulog siya sa kama na hindi na malaya ng mga magulang. Isinailalim na sa state of calamity ang Naga City. Sa bayan ng Milaor, sumuong sa abot dibdib na baha ang ilang residente. Doon kami sa taas na nakalaw tulog na. Lahat ng gamit may nandun na sa taas. Lubog sa baha pati mga palayan. Sa Labo, Camarines Norte, inanod ang isang bahay dahil sa taas ng tubig sa ilog. Wala namang tao sa loob nito. Baha rin sa ilang kalsada. Binulabog naman ng rumaragas ang baha at malalakas na hangin ng Albay. Mahigit 100 residente na ang inilikas. Sa bayan ng Owas, nasira ng pagbaha ang mga libro at iba pang gamit sa ilang paaralan. Kasamang naglilimas ng tubig sa mga classroom ang mga magulang ng ilang estudyante. Sinira rin ng matinding ulan ang mga sakahan sa Pulanggi. Anihan pa naman sana ngayong buwan. Payo naman ng Pag-asa sa mga komunidad malapit sa Bulkang Mayon. Maging alerto sa posibilidad ng pag-agos o pagragasan ng lahar. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy na nakamonitor ang pamahalaan sa lagay ng panahon at sa pagbaha. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nagpakawala na ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan matapos maabot ang spilling level nito. Ilang bahagi ng probinsya ang nalubog din sa baha. Saksi, si Chino Gaston. Sa taas ng baha, naabot pa hanggang binti sa ilang lugar. Hindi pa makabalik ang mga residenteng nagsilikas dito sa Marilao, Bulacan. Kabilang sa 80 pamilya sa mga evacuation center sina Zaira David at kanyang mga anak. Andun po sila nagpaiwan po. Naglilinis po, nagbabalik po ng mga gamit. Hindi kasing lalim ang naranasang pagbaha ngayong araw at higit na mas kaunti ang apektado sa Marilao. Maganda naman yung resulta dahil napansin natin nakarang bagyong Karina. Medyo ayaw talagang mag-evacuate. But na ngayon, napansin namin mas marami na yung nag-evacuate habang pataas pa lang po yung tubig. Sa ibang bayan ng Bulacan, katakot-takot na ragasan ng tubig ang naranasan dahil lagpas tao ang baha sa ilang parte ng barangay San Jose Patag sa bayan ng Santa Maria. Patuloy ang pagbantay ng mga taga-barangay para pigilan ang mga taong gustong tumawid. Nagpakawala naman ng 1,300 cubic meter per second na tubig ang Bustos Dam matapos lumampas sa spilling level ang tubig nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. At makibalita po tayo ngayon sa sitwasyon sa mga dam. Makakapanayam natin si Pag-asa hydrologist Rosalie Pagulayan. Ma'am Rosalie, magandang gabi. CPR kang help po ito. Hello, magandang gabi po, Miss Pia, at sa ating po mga tagapakinig ngayong gabing ito po. Ma'am Rosalie, kamustahin po muna namin yung Bustos Dam. Nakita po natin sa report ni Chino Gaston yung pagpapakawala ng tubig nito kanina. Ano po ba yung mga lugar na apektado ng pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam? Okay, so kung magpapakawala po ng kung aapaw po, no, so siguro i-correct ko lang po yung kasi ito pong Bustos Dam ay wala po itong yung tinatawag nating flood control component. So once ma-reach po yung tinatawag nating overflow, elevation niya, kung saan magde-deflate po yung mga rubber gates nito. So ang maapektuhan po niya na mga lugar, ito pang Plaridel, Bustos, Plaridel. So lahat po iyan hanggang, okay. So ito po ang maapektuhan po niya, Kung yan po ay umapaw na, kanina nga po ay nagkaroon na siya ng pag-apaw. So maapektuhan po itong Bustos, Baliwag, Plaridel, Pulilan, portion of Kalumpit, and Hagunoy hanggang Paumbong po. Alright. So kung yung Bustos po ang walang flood control component, alin po yung mga dam na minomonitor natin dahil sa flood control component? Okay. Ngayon po ay nagpapakawala yung Ipo Dam po. Bukas din po, no? So actually cascading dam po itong Ipo at saka ito pong Bustos. So bago po lagpas po ng Ipo, meron po diyan malaking ilog, yung pong Bayabas River, that could also add up doon sa inflow papunta po doon sa Bustos. Kaya kung titignan po natin, napakalakas po ng pag-ulan, not because of nagbukas si Ipo, but because meron po mga pag-ulan
within this, along the Angat River. So kaya po ganyan, may mga pagbaha na po na naranasan po tayo, in spite na maliit lamang po yung pinakakawalan ni Ipo. Bukas din po ang Ambuklaw at saka Binga Dam. So cascading dam po ito, yung Ambuklaw, Binga, and San Roque. So lahat po ng pakakawalang tubig ng Ambuklaw at saka ng Ambuklaw sa saluhin ni Binga, si Binga po sa saluhin ni San Roque, which at this time ay medyo mababa pa po siya. At least mga 25 meters pa po ang layo niya from its ceiling elevation. So another close monitoring din po tayo sa Magat Dam. Ito po ay doon po sa parte ng Region 2. So actually ito pong Magat Dam, ang pinanggagalingan po ng tubig niya ay kasama po yung portion ng CAR which is in Ifugao, at saka ito pong Bayambang, ito pong Nueva Vizcaya and portion of Quirino. So yan po kaya po natin siya kino-close monitor at this time ay dahil ito pong Magat ay malaki po yung kanyang watershed area pero maliit po yung kanyang reservoir area. So madali po siyang mapuno. So very sensitive po siya, lalo na po medyo mataas na po siya kasi as of kaninang umaga po ay mga less than 6 meters or 7 meters na lamang po yan, yung layo niya sa kanyang ceiling elevation na 190.0 meters. So kung ganun po, Ma'am Rosalie, ibig sabihin kailangan ng close coordination between you and yung mga LGU na apektado. Yes, ma'am. Yes po. Pagka ganito pong meron po tayong mga inclement weather condition, hindi po nawawala yung pakikipag-coordinate natin, pagbibigay natin ng updates, not only with the dam offices but also with the local government units. So importante po kasi yung base na rin sa mga naging karanasan natin sa nakaraan, yung maagang paghahanda para makaiwas sa sakuna o yung talagang matinding pagbaha na pwede nang lumikas pa. Bigyan natin ng pagkakataong lumikas yung mga apektadong residente. Ano po? Yes, ma'am. Opo. Alright, maraming salamat po, Pag-asa Hydrologist Rosalie Pagulayan. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.